Let the Lord be glorified and His name be magnified. Magandang araw sa bawat isa sa oras na ito. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa SCB Daily Live Streaming. Muli, ako'y nagpapasalamat kay Pastor Wilbert and Hasmin Butial and family giving me a chance once again na magsalita sa inyong harapan. Pinabati ko rin at shouting out ang area ko sa Upper Bigutan. Magandang araw sa inyong lahat. At sa oras na ito, muli nating itutuloy yung topic that the heart reveals, part 3. Okay, again, lagi nating balikan. Ano nga ba ang puso? What is a heart? The heart is an organ about the size of your fist, the size of your fist, so ganyang kalaki, that pumps blood through your body. Kaya pag may problema ka sa dugo or sa puso, talagang hindi makakapumps ng ayos. It is made up of multiple layers of tissue. Your heart is the center of your circulatory system. So, napaka-importante nito ng ating puso, alagaan natin, para sa gayon magtagal ang ating buhay. Kailangan hindi dumating yung time na debaterya ang ating puso dahil mahal ito at sa ibang bansa pa ito pinapacharge. So, bakit nga ba ganito kahalaga ang puso? Because this is the seat of life or strength. It means mind, soul, and spirit, or one's entire emotional nature and understanding. So, yung feelings, ito yung puso natin. Diba? Minsan, nadadaya nga lang tayo because of that emotion. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mark 12:30, and you shall love the Lord your God from your whole heart. So, inutos na ng Panginoon na mahalin natin siya, hindi sa ating isip, hindi sa salita, but from the heart. Pero, bagamat sabi ng Panginoon, mahalin natin siya sa ating puso, ng buong puso, at kaluluwa, pero ang puso, ang sabi ng Matthew 15:19, for from the heart come evil thoughts, murder, adultery, or sexual immorality, theft, lying, and slander. Bagamat ito ay napakahalaga dahil sabi nga pag tayo ay nagmahal, mahalin natin ang Panginoon ng buo. Bakit? Kasi pag hindi natin minahal ang Panginoon with all our hearts, ito ay mapupuno ng evil thoughts, murder, adultery, at lahat ng bagay na hindi maganda. So, kailangan si Lord ang nakaupo sa puso natin. Kasi pag hindi siya nakaupo dyan, iba ang nakaupo. Ang kaaway nakaupo, which is, ang layunin sa atin ay to destroy every one of us. So, make sure ng puso natin ang laman. Ang nakatira dyan ay ang ating Panginoon. And sabi rin dito, if we didn't have a heart, we couldn't sense love or love in the earth. Pag wala tayong, may puso tayo, pero ito kasi yung source ng pagmamahal. So, ang Panginoon unang nagmahal sa atin, so, kaya na-create ang puso so that in return, ibabalik natin yung pagmamahal ni Lord. God created us with a heart so we could have a loving relationship with Him. So, ito'y ginagamit ng Panginoon, parts of our body, to have a relationship with God. Okay, so natapos na natin yung first topic, that the heart reveals our true character. And the third bit, another topic is the heart reveals and exposes the way we respond. Basahin natin yung story ni Zechariah. Ang sabi sa Luke 1:5-9, 11-15, and 17, when Herod was king of Judea, there was a Jewish priest named Zechariah.
He was a member of the priestly order of Abijah, and his wife Elizabeth was also from the priestly line of Aaron. So merong mag-asawa, si Zechariah and Elizabeth mag-asawa, they both belong to the priestly family. Zechariah, pero may problema. May problema. So, ibig sabihin, hindi dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, para kang nakalutang na walang problema. Hindi eh. Sabi dito, pero sila man ay mga priest sa templo, silang mag-asawa. I mean, sila'y nasa linya ng pamilya ng pari, pagkapari, may problema. Okay, anong problema kaya? Zechariah and Elizabeth were righteous in God's eyes. Hindi lang sila priest, pero they are righteous. Bakit? Ang priest ba pwedeng di righteous? Yes. In the case of other priests, talagang hindi talaga gumagawa ng maayos. Pero dito sinabi, they were righteous in God's eyes. Careful to obey all the Lord's commandments and regulations. But ito, they had no children because Elizabeth was unable to conceive, and they were both very old. So, bakit? Ano ba yung old? Ilang taon ba si Elizabeth? Elizabeth is 88 and Zechariah is 99 years old that time. And dahil wala silang anak, siyempre kahit sino wala, pero because they were very old, one day Zechariah was serving God in the temple, for his order was on duty that week. As was the custom of the priest, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord and burn incense. Kasi nung panahon na yon, meron silang bunutan. O ikaw ngayong araw, may schedule din. Kaya dito, siya yung napili o siya yung nabunot na mag-serve sa temple on that day. But the angel said, don't be... Zechariah was... While Zechariah was in the sanctuary, an angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the incense altar. Zechariah was shaken, natakot siya, and overwhelmed with fear when he saw him. But the angel said, don't be afraid. Don't be afraid. Takot ba tayo ngayon? For the year 2023, it's already a second month of the year. Takot ba tayo na marami tayong kinatatakutan pagpasok ng taon? Ang sabi ng angel of the Lord, don't be afraid. Huwag kang matakot because may good news sa ating lahat. Zechariah but the angel said, don't be afraid, Zechariah. Don't be afraid. Bawat isa sa atin. God has heard your prayer. Your wife, Elizabeth, will give you a son and you are to name him John. So, ano yung desire ng puso mo? The Lord will give it. Bibigyan ka ng magiging anak. Kahit na matanda na kayong dalawa. You will have great joy and gladness and many will rejoice at his birth. So, sinabi ng anghel, magkakaanak ka. At yung anak mo na to, maraming matutuwa sa kanya. For he will be great. Bakit? For he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or other alcoholic drinks. He will be filled with the Holy Spirit even before his birth. Wow! Grabe, diba? Sabing ganon, itong anak mong ito ay gagamitin ko. Itong anak mo na to, hindi pa pinapanganak, pero filled with the Holy Spirit. Talagang may plano ang Panginoon, kaya pala totoong sinasabi. In our mother's womb, kilala na tayo ng Panginoon. May plano na ang Panginoon sa atin. Dito, yung magiging anak pa lang ni Zechariah and Elizabeth, na ang pangalan ay John. Sinabi pa talaga ng angel, ito pangalan mo, John, ay puspos na ng banal na espiritu. Wow! Sabi dito, he will be a man with the spirit and power of Elijah.
wow, grabe naman itong sinasabi ng angel kay Zechariah. Sobrang powerful ng magiging anak niya na the spirit of Elijah, sabing ganon, ay witness sa kanyang anak. Ano ba naman yung ginawa ni Elijah? Hindi ba? Maraming kababalaghan na ginawa nung unang panahon. Talagang very powerful ang ministry ni Prophet Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children. And He will cause them who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Dito, ang sabi niya, siya yung magiging daan para ang puso ng ama at anak ay magkaunawaan. Alam naman natin ngayon, minsan nagkokontra ang magulang, ang ama at ang anak. At sabing ganon, He will cause those who are rebellious to accept wisdom of the godly. So, matindi ang role ni John dito dahil sabi niya talagang magiging matalas siya. Yung mga rebelde, papapayapain niya. Yung mga rebelde, kakausapin niya with the wisdom of God. With the wisdom of God. So, anong sabi sa Luke 1:18? How can I be sure? Sumagot si Zechariah, how can I be sure this will happen? Alam niyo itong words na, how can I be sure this will happen? Paano ako makakasigurado? Alam mo, minsan kahit na tayo ay mga lingkod ng Panginoon, mga pastors, mga leaders, o kahit anong pang title, nangyayaring sumasagot tayo ng ganun eh. Paano itong mangyayari? So, yung mga sinabing kasi ganun, hindi kayang paniwalaan ni Zechariah. Imagine naman, sobrang overwhelmed siya sa pwedeng mangyari sa kanyang anak. Paano ako makakasigurado na ito ay mangyayari? Sigurista. Kapatid, sigurista ka ba? Sigurista ba tayo? Actually, totoo. Minsan nauuna talaga yung to believe is to see. Ganon tayo para din tayo, Zechariah. It is the words of unbelief and doubts. Maraming Kristiyano, they are praying. Nagpe-pray. But still doubt. So, anong nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Kristiyano na nga lang talaga na kilala mo. Kumbaga parang membership na to. Ay, Christian ka? Parang ganon. Pag nakita ko umaattend sa church, ay, Christian yan. Diba? Pero ang tanong, totoo ba? Na kapag tayo ay nanalangin, na pinaniniwalaan ba natin yung sagot? Or kagaya tayo ni Zechariah na nanalangin ka nga, hindi ka naman naniniwala. So parang kagaya to ito ay parang like father, like son, diba? Natatandaan nyo si John the Baptist ay nagduda din sa Panginoong Yesus. Where in fact, siya nga ang nagsabi dati na He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. At nakita niya yung mga miracles na ginawa ni John the Baptist. Pumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng maraming tao. Nakita niya lahat to, and yet, nagduda pa rin siya. Kasi nung siya ay nakaranas ng persecution, siya ay nakulong, tinawag niya yung kanyang isang disipulo. Sabi niya, puntahan mo nga si Jesus. Tanungin mo nga siya kung siya talaga ang Kristo. Mga kapatid, dumating na ba sa ating buhay? Pagkatapos nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin yung first love.
I'm talking with the old, yung matagal ng Kristiyano. Naranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon, the first love. We already witnessed His power at dumating ang time sa ating buhay. Sumasagot ba talaga ang Diyos? Para bang ngayong ka lang Kristiyano, pero na-experience mo na yung dati. So, para tayong si John the Baptist, yung anak ni Zechariah, nagduda rin sa Panginoon. Kasi yung tatay, kaya nga sabi ko, like father, like son ba ito? Kaya, nangyayari talaga ito sa atin kahit ngayong kapanahonan. When we pray, and that prayers was granted, kahit matuwid ka, hindi ganun kadaling unawain yung panalangin natin na ito ay mangyayari. Bakit? Limitado yung understanding. Or, bukod doon, ayaw mo yung sagot. Okay, I remember, yung anak ko, may prayer siya. Dahil, nung mag-graduate siya, sabi ko sa kanya, maghanap ka na ng trabaho. Hindi pwede na narito ka lang sa bahay. Ano yun? Nag-graduate ka, naging engineer ka, dito ka lang sa bahay, inuutusan kita, o magugas ka ng pinggan, ganun. Ganun lang talaga ginagawa niya noon. Sabi ko, maganda na maghanap ka ng trabaho para naman may alam kang trabaho, hindi lang ito ang alam mo. So, naghanap siya ng trabaho at nakahanap naman. Pero yun nga lang, malayo. At hindi lang malayo. Sa construction, yung kanyang napasukan, siya kasi ay may konting, alam mo yun, may asthma din. At actually, medyo nahirapan siya sa mga ganon, sa allergies. Sabi niya, ayoko na dito sa trabaho na to. Besides, siyempre, dahil bago siya, hindi rin malaki ang compensation. Sabi niya, ayoko na dito sa trabaho na to. After 1 week nagtatrabaho, para bang pagdating ng bahay, nakasibangot as if, nakasibangot sa amin nakatingin sa amin, nakasibangot. As if, pinarurusahan namin siya. Ang sabi namin, may paraan naman. Di mag-helmet ka or mag-mask ka. Kasi kailangan mo maunawaan the ethics of work ethics. Kasi yun naman yun Kasi pag hindi mo naranasan yon, hindi ka train sa trabaho, so pag naglingkod ka kasi sa Panginoon na wala ka masyadong background, minsan sablay yung work ethics Naobserbahan ko yun. Kaya maganda talaga na meron tayong kaalaman. In fact, ang mga big companies, ang kanilang mga anak, apo, pagka sila ay nilagay sa kumpanya nila, hindi agad mataas ang posisyon. In fact, doon sila sa mababang posisyon. Merong, naikwento sa akin ng husband ko nung sila ay nagpupunta sa Petron. Merong may-ari ng Petro, may-ari ng company yun I don't know kung Petron nga ba yun. Nagtatrabaho. Pero siya ay under the supervision of a manager. At inuutos-utosan siya, punta ka doon, buhatin mo yon. Sabi daw niya, sabi daw nung batang yon, ba't ka pumapayag na utos-utosan kay anak ka? Ay hindi po, kailangan ko pong sumunod. Magagalit po si Papa. Makakalit po si Daddy. So in other words, the father wants that child to be trained. Yung iba sa ibang kumpanya pinapatrain para matuto. Kasi minsan, mahirap talagang mag-supervise o manghawak ng anak. Kasi siyempre because of familiarity. So ganito yung nangyayari, diba? Nung nangyayari sa atin usually. So, tuloy ko yung kwento. At ganun nga, sabi ko sa kanya naman, dumating yung time, isang buwan na, di kung gusto mo mag-apply ka ng iba, mag-ibay ka ng trabaho. So, dahil nga ayaw niya yun, nag-apply siya ng trabaho. Without knowing, nagpipray pala siya.
Eh, syempre, tayo naman laging pag may kailangan, no? Yun nga lang, wag naman sana pag may kailangan. Saka lang tayo nag-pray. So, nag-pray na, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. At kung ano yung unang mag-respond sa akin, ito ang tatanggapin ko. Nang walang kondisyon. Yun ang prayer niya. Sa madaling sabi, merong tumawag sa kanya, hindi niya sinasagot. Eh, ang problema, nagbigay siya ng other numbers. Diba? Minsan ganun, sa application form, meron po ba kayong other numbers? Eh, nilagay niya yung number ko. So, nung hindi niya sinagot, syempre, hindi naman kami magkasama. Nung hindi niya sinagot, ako ang sumagot. Nandyan po ba si John Mark? Ay, bakit po? Kasi nag-apply sa ganito, ganyan. Ay, opo, kaya lang po may trabaho pa siya ngayon. Tawag na lang po ulit kayo. So, yun lang ang usapan namin, binaba ko na. And, nung dumating kami sa bahay, kinausap namin siya, bakit ba hindi mo sinasagot yung telepono? Eh kasi, sabi niya, kaya ko hindi sinasagot yon, nalaman niya na yung mga hinahire pala doon ay ipapadala sa abroad. Eh, ayokong mag-abroad. Nationalistic kasi. Sabi ko naman, eh, bakit mo naman tinatanggihan? Eh, di ba may training yan? Sabi naman niya, may training yan bago ipadala. Eh, may training. Sigurado ka bang makakapasa ka sa training? Eh, di, itry mo lang. Eh, tapos, lumabas na rin sa bibig niya na pinag-pray na pala yun. At yun lang yung kumpanya na sumagot. Eh, dahil nga ayaw niyang sagutin yung tawag. Sabi ko sa kanya, nung marinig ko yun, nag-pray ka pa. Hindi mo rin naman pala gusto. Ang sinasabi mo ba ngayon, ayaw mo yung sagot ni Lord sa'yo? Alam niyo mga kapatid, ang totoo niyan, lahat tayo, marami sa karamihan sa atin. Yung gusto natin, yun ang gusto ni Lord. Ulitin ko ha, yung gusto natin, yun ang ayaw ni Lord. At yung ayaw natin, yun naman ang gusto ni Lord for us. So, talagang opposite. Pero kapag ikay nanalangin naman at sumagot naman si Lord sa'yo, kahit ayaw mo yon, gawin mo. Kasi pwedeng may gawin si Lord sa'yo. So that happened. So in other words, so cut the story short, tinanggap niya. And true enough, nakita niya doon yung kabuti ng Panginoon, pinadala siya sa iba-ibang bansa. So na-train siya, nagkaroon siya ng work ethics, na-experience niya yung magandang amo, maayos na amo, dapat maranasan natin yun eh. Para tayo ay maging ayos din. So, ganun talaga minsan nangyayari. Kaya pala ganun, minsan hindi natin maintindihan at yun nga, ayaw nating tanggapin yung sagot ng Panginoon sa atin dahil unang-una, hindi maintindihan, unang-una, pangalawa, ayaw mo rin talaga. Meron din akong pastor na kasama namin sa work dati. Nakilala ko sa pastor, nag-share siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, alam mo po, bakit kaya ganun? Ako, nag-pray ako sa isang pamilya na may problema sa pera. And the Lord answers. Nagkaroon siya ng breakthrough. Pero ngayon ako, I'm asking the Lord, pero parang hindi niya mapaniwalaan. Hindi, parang hirap siya na magkakaroon ng breakthrough. Bakit kaya ganun? Kasi ganun talaga tayong mga Kristiyano. Ang dali-dali natin mag-pray. Kapatid, kaya mo yan. Kapatid, di ba Kristiyano ka? Pero kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi ko lang din alam. Bawat isa sa atin, masasabi natin ano yung feeling ng tao. Hindi talaga ganun kadali. Na kapag ikaw na ang nakaranas nun, pwedeng kagaya mo rin siya. Yung response mo, baka mas maayos pa yung response nung pinag-pray mo. Pero kung ikaw na mismo, yung response mo tama. Bakit? Para tayong Sekaraya spirit. Doubtful, laging nagda-doubt, yung bang sigurista. At meron din akong
pinuntahan. Lagi naman tayo kapag may sakit, may namamatay, dumadalaw tayo at kinakausap natin yung widow, ganon. At kino-comfort natin, sinasabi natin sa kanya, alam mo kapatid, naintindihan ka namin, yung kalagayan mo. So just to comfort the person. Pero alam mo, hindi pala tama yun eh. Hindi pala dapat ganon ang sasabihin mo na, kapatid, naiintindihan kita. Anong naiintindihan mo doon? Namatay yung asawa niya. Namatayan ka ba na asawa? Hindi naman, di ba? So, hindi pala dapat ganun ang sasabihin mo sa kanya. Pwede mong sabihin, kapatid, hindi natin alam ngayon ang dahilan, pero may purpose si Lord. Ganun na lang. Ganun na lang. Kasi, hindi tama yung mga una nating sinasabi. Meron nga din akong dinalaw, no? Nabiyuda naman siya. Nagulat ako sa sagot eh. Ang sabi ba niya sa akin, parehong Kristiyano to nabigla ako sa sinabi, sabi niya, alam mo, pastora, mabuti na lang, nauna na siyang namatay. Kinuha ni Lord. Naku, kasi, ang dahilan niya kasi, is, kasi daw, mas okay daw na, nanay kasi maasikaso. Alam mo yun, hindi ko alam kung kino-comfort niya sarili niya. Although pwede yun, in your mind, pero again, para sabihin mo yun, ano yun? Natuwa ka pa? Hindi ko kasi, hindi ko gustong marinig yung mga gano'n na mabuti na una siya pa. Alam mo yun, si Lord na lang nakakaalam, pero para sa akin, hindi ko gustong marinig na yung mabuti na siya ang nauna. Diba parang hindi maganda. So, avoid sabihin na naiintindihan mo siya. Dahil hindi naman ikaw yung may experience na gano'n. So, ituloy natin yung kay Zechariah. Then the angel said, I am Gabriel. I stand in the presence of God. It was he who sent me to bring you this good news. Because of Zechariah's unbelief, he was punished. So, dahil sa unbelief, hindi naniwala itong si Zechariah sa sinabi ni Anghel Gabriel. Sabi niya, ano ba Zechariah? I'm standing. I'm Angel Gabriel standing in the presence of God. Nasa presensya ng Panginoon. Sabi niya, ako'y sinugo ng Panginoon. Nagsasalita ako. Alam ni Lord ang sinasabi ko. Maniwala ka na? So, sabi niya, dahil hindi ka naniwala, siya ay pinarusahan. Kaya sabi dito, but now, since you didn't believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly people to the proper word. Pag sinabi mong certainly, para yung surely, truly, yan yung magkakapatid na word. Totoong mangyayari ito sa tamang panahon. Sa tingin mo, bakit kaya nagduda si Zechariah? Siyempre, dahil sa human understanding niya at hindi na maunawaan yung amazing gagawin. Minsan kasi pag nag-pray tayo, sumagot sa Panginoon na parang hindi natin mapaniwala. Hindi naman sa yung sagot ng Panginoon parang okay lang. Minsan pag sumagot si Lord, sobrang amazing na kumbaga, hindi ka makapaniwala. Ganun nangyari sa kanya. Pero yun, may consequence yung unbelief. May consequence yung unbelief ni John. Ano yun? Ano ba yung mga consequences na naranasan ni John? Number 1, you will be displaced. Ibig sabihin, siyempre napipi siya, di ba? Napipi siya. So, hindi na siya makapag-minister. Sinet aside siya. Set aside. Kasi, bakit siya sinet aside? Kasi pwede siyang makahawa. Kasi kung hindi siya, kasi hindi siya nakapagsalita, di ba? Na-mute siya. Kasi minsan, kailangan para tayong i-mute ni Lord. Bakit?
para walang masamang lumabas sa ating bibig. Kasi di ba, out of the abundance of the heart, the mouth speak. And death and life are in the power of the tongue. So, kailangan yung unbelief na yun ay matreat o kailangan sipiran. Kasi pwede siyang humawa, makahawa. That's why yung mga marites, no? Okay namang manghawa, basta yung manghahawa ka na magiging maganda ang resulta. In fact, yung mga disciples ni Lord, nung siya'y namatay, mga marites din yun eh. Pero marites sa good news, hindi marites sa bad news. Tingnan natin tong 2 Peter 1:6. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. So, dito, ang sinasabi kay Zechariah, ikaw ay maniwala. Magpakatatag ka, ano man yung gustong mangyari ni Lord. Remember, priest ka, pari ka. Ikaw yung una dapat maniwala, o kaya pastor. Pastor ka ng iyong congregation, una kang maniwala, manampalataya, at susunod ang miyembro. Kasi kung ikaw hindi mo na kayang manampalataya, paano mo mai-influence na manampalataya ang miyembro mo? Diba dapat yung mga leaders ang mauna o pastor like us. Like us. Alam nyo yung pagpunta ng TCTS sa SM? Hindi namin yung inisip. Basta lang nagkaroon kami ng problema. And what's that problem? Walang parking. Napakasimple, di ba? Parking ang problema. Napunta kami sa SM Cinema. Di ba? Napunta kami sa SM Cinema. Pero, ganun ba kadali yun? Hindi Hindi ganun kadali. Nasa lugar kami na walang upa. Pupunta kami doon sa may upa. Madaling manampalataya. Ang mga miyembro natin, lahat tayo nasa pandemic. May walang mga trabaho pa. Yung iba, mabuti ang Panginoon. Bumalik na. Tapos, siyempre, kailangan magkaisa kami para mabuo yung rental doon. Dahil sabi nga ni Pastor Wilbert, huwag nyo akong ipapahiya. Mapapahiya tayong lahat pag hindi tayo nakabayad. Kaya yung magpe-pledge, dapat sundin niyo. Kung, tuparin nyo ang inyong mga vows. Kasi nga, di ba? Hindi pwedeng mapahiya ang gawain ng Panginoon. Itinataas natin sila. True enough. Ika-4th month, actually, para ika-5th month na namin, nasa SM kami. So, ang hirap manampalataya. So, kaming leaders, no? Unang-una kami din eh. In fact, utak-usap kami, excited lahat. Mamaya, nakita namin yung problema. Ay, huwag na natin ituloy. Mamaya, kinausap kami, ano nangyari sa inyo? Bakit wala kayong report? So, usap ulit. Ayun, lumakas ulit ang mga loob namin. So, yun. Natuloy kami. Pero kasi sa una, parang ang hirap eh. Pero purihin ng Panginoon, even those people na akala mo hindi kayang mag-bless. Kompleto ang pledge na kapagbigay. Pero yung mga tao, akala mo okay. Yung iba, hindi naman maiiwasan yun. Yung iba talagang, hindi naman sa hindi sila nakapagbigay. Pero yung inaasahan mo talagang hindi. Talagang yun pa ang faithful. Nangyayari talaga yun. Alam ko sa inyong mga churches din. Kaya pala sinabi ni Samuel kay Saul, Saul, hindi ka leader, ikaw ay hari. Ikaw dapat mangunguna sa lahat ng bagay. Sa kabutihan, hari ka, welfare ng iyong mga sinasakupan. Iyon dapat ang role mo. Pero alam natin, hindi ganun ang nangyari. Kumbaga parang naging slave yung mga tao sa kanyang mga ordinances sa kanyang mga batas. Ano pa ba yung consequence ng unbelief ni Zechariah? Number 2, you cannot serve efficiently in the ministry. Hindi ka na effectively makakapaglingkod sa ministry. Bakit? Nung siya ay na-mute, the Lord set aside him. In fact,
na-quarantine siya. Wala pang pandemic noon. Meron na rin naman maybe, pero this is the kind of quarantine na hindi sakit. Quarantine siya because of unbelief. Pwede pala yun, no? Na ma-quarantine ka, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa virus, kundi sa unbelief mo. And Zechariah happened na siya ay in-isolate for how many months? 9 months. 9 months. Bakit? Sa tingin nyo, bakit kaya ganun na nangyari kay Zechariah? Na he was set aside, kinwarantin siya ni Lord. Why? Sa aking opinion, ito yung dahilan. For Zechariah to realize God answers prayer whether it is impossible to you, but all things possible to Him. And He never lies. Gusto lang ipaunawa ng Panginoon kay Zechariah. Sumasagot ako sa panalangin talaga. Hindi rin ako nagsisinungaling, tinutupad ko yan. This is me. Amen ba? This is God. Yun ang gustong ipaunawa ni Lord kay Zechariah, na siya ay God, an answering God. Answers prayer. And of course, ano rin yun? Purpose din, kaya siya na-quarantine. Nga, sabi ko kanina, hindi makahawa ng sakit na unbelief. Unbelief. Hindi makahawa ng sakit na unbelief. Nakakahawa pala yun. Yung gano'n. Totoo, nakakahawa yung mga negative kaysa positive. Remember, mas maraming balitang negative kaysa positive. Konti lang yung positive eh. Diba? Mas marami yung mga negative news. Number 3, ano yung cause? Ano yung consequence ng unbelief sa Zechariah? Anong sabi rito? Doubts limits your potential. Doubts will limit your potential. Siyempre, if you doubt, you don't believe. Yun lang naman yun eh. Nung pandemic nga, everybody, kumbagay, parang huminto ang mundo. Hindi lang naman yan sa Pilipinas, ito ay sa buong mundo. Huminto ang lahat at yung iba, nawalan ng mga trabaho. Wala talaga, lahat ka, bakit ka, paano ka na makakatrabaho, hindi ka nga makalabas sa bahay mo. So, because of mga bagay na yun, maraming na-paralyze. Maraming na-paralyze. Anong na-paralyze? Hindi lang isip, pati katawan. Kaya, alam mo yung sabi nga nila, dati kasya sa pintuan, dahil laging nasa loob ng bahay, paglabas nila kasya. Hindi ba kasya? Kasi gano'n na. But, kidding aside, no, maraming nabuo or na-develop yung mga potentials. Natuto sa mga bagay na hindi nila alam at sinubukan nila. At ito yung mga taong nag-succeed. Alam lang natin before, Uber, saka Grab, na wala pa nga yung Uber, Grab na lang. Pero ngayon may Tok-Tok, may Angkas, may Lalamove, ano pa? Marami nang nangyari. Marami nang mga nabuong mga businesses because of the pandemic. Ibig sabihin, kapag may unbelief ka, yung mga potentials na pwede mong magkaroon ka ng opportunity. I mean, lumabas what's inside of you, the potentials inside of you ay lumabas. Nalilimitahan ka because of doubts. Mahirap eh. Ang doubts kasi mahirap. Hindi ko kaya yan. Yan kasi yan eh. Yung bang tipong parang wala kang magawa na. Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor Wilbert na narinig niyang quote kay Dr. Miles Monroe na maraming nakalibing sa libingan na hindi naggamit ang mga potentials. Almost 90%. Kasi mga takot. Mga nagdududa.
mahirap talaga yung ikaw ay isolated. Saka kung ikaw isolated, you feel like you are in jail. In fact, may iba, dahil naka-quarantine, maraming nagkaroon ng depression. In fact, may kakilala ako, ang ganda-ganda niya. May pinag-aralan naman. Walang problema sa financial. Because of so many negatives na rinig, depression, alam nyo ba? Nagpakamatay. Sayang, bata pa yun. Bata pa yun. Sinayang niya ang buhay na binigay ni Lord. Okay, ano yung number 4? Number 4 na consequence ng belief ni Zechariah. Ano yun? Unbelief. Nasabi ko na to. Unbelief will create fears. Unbelief will create fears. When one is suffering from the sin consequences, it creates fear on the person because of discomfort, restriction of movement. Ganito ang nangyayari. May mga takot talaga tayo because of doubts, unbelief. Yung bang tipong pag may sakit ka, kahit Kristiyano ka, piling mo, kailan kaya ako gagaling? Gagaling pa kaya ako? Ganon yung mga tanong natin eh. Kaya sabi ko nga yung kanina, pag ikaw na talaga, umiiral na talaga yung mga negative, ang dami. Ngayon, kung paiiralin mo yan, papapasukin mo yung mga demonic words in our mind, hindi tayo mapapabuti. In fact, mapapadali pa tayo talaga. Mapapadali ang buhay natin because of those thoughts na hindi maganda. Nangyari kasi sa akin din yan. Siguro dahil sa pagod, stress. Pagdating ng January, meeting kami sa office. It's the first day of the month. Meron kaming mga evaluations of the past. Talagang napakatahimik ko. Sabi nung nag-evaluate, ang tahimik ko daw. Ba't daw hindi ako nagsasalita? Talaga naman tahimik ako. Hindi ako masalita. Pero actually, hindi totoong hindi ako nagsasalita. Hindi ako makasalita. Wala akong boses. I don't know. Yun nga parang cause yata yun. I don't know ano yung cause nun. So parang medyo nagkaroon na rin ako ng fear dahil ano ba to? Meron na akong gamot, may antibiotic na ako, may steroids, wala pa rin. Parang wala pa rin. Balik ako kay doktor. Dok, ano to? Bigyan ulit niya ako. So mabuti naman ang Panginoon. May ginamit, yung mga doktor ginamit niya para. Kasi ganun pala yun. Na kapag hindi pwede ito, dahil pamilyar na yan sa virus, hindi yan tatalab. Like in antibiotic, alam niyo sa antibiotic, ako nag-take ako ng antibiotic, balik ako sa doktor, kasi after one week, di ba? Ba't dok, ganun pa rin ganun pa rin napakiramdam ko. Sabi niya sa akin, kasi, pamilyar na yan, sa virus na yan. Kaya, bibigyan kita ng antibiotic para talaga sa sakit mo. Yung para dun sa kumbaga, yung kaya ng labanan, whatever sickness or bacteria yan. Binigyan ako ng gamot. Na kumbaga, tapat-tapat pala yan, no? Parang pag general ka, dapat, kumbaga, general ka, tapat mo, parang ganun, member. May protocol din pala sila. True enough, gumaling ako sa antibiotic. Meron palang ganun. Akala ko pag antibiotic, pare-parehas na. May specialista rin pala ang antibiotic. May antibiotic sa lungs, may antibiotic sa ganun. Pero kasi, nabigyan na ako eh. Ang problema, hindi, kumbaga sabi nga ni Doc, hindi natin na kukuha yung tama dyan. Sige, ganito, bibigyan kita ng gamot for the lungs. So, bibigyan ako ng antibiotic for the lungs. And, ayun, ganun pala. Kaya talaga dapat hindi ka mag-self-medicate. Kailangan mong
magpakonsulta. In the first place, hindi ka rin naman talaga bibigyan ng antibiotic. I mean, hindi ka rin naman makakabili ng antibiotic pag walang reseta. So, kailangan meron talagang nagbabantay sa health natin. Kasi, mahirap na tayo magkasakit. Una, mahal. Hindi lang mahal yung mga ospital, pati yung gamot na ibibigay, mahal. Naalala ko yung senior ni Senator Alan. Ang sabi niya, meron daw siyang kaibigan, sinabihan siya, Alan, when you're healthy, do all the things na para ikaw ay kumita. Yung mga panahon mo, hanggang healthy ka, maximize. Pero alam mo, when you become old, you will use all your wealth to get back your health. Totoo. Ano pala dapat natin gawin? Di balance eh. Ibig sabihin, wag too much work, alagaan din ang katawan. So, pag trabaho. Okay? So, yun lang. Kasi the Lord hates extremes. Ito din naman ang paalala ni Lord. Huwag extreme tayo. Number 4. Hello. Are you there pa po? Gising pa po ba? Number 4. Number 4? Wait. Tapos, this is the last na pala na number. Okay, kaya pala sabi dito sa Matthew 12:34, you brood of snakes, how could evil men like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. Totoo, di ba? Na kung ano ang nasa puso mo, ito ang sasabihin mo. True enough, ito din ang sabi ni W.R.D. The message you preach is the reflection of the grace you carry. Ulitin ko, kung ano ang nasa puso mo, kung anong grasya ang dala mo, ito yung mga masasabi mo. Ito yung reflection kung ano yung nasa loob mo. The message you preach is the reflection of the grace you carry. Pero kanino nga ba then nire-reveal ni Lord yung mga sikreto niya? In fact, yung mga secrets na ni Lord, kanino niya inire-reveal? In Matthew 11:25, the Lord reveals the secret things to the childlike. Ano ba ibig sabihin ng childlike? Ang ibig sabihin ng childlike, bata, di ba childlike? Yung bata, sabihan mo, oo yan, oo. Madali niyan tanggapin. Yung matanda, sabihan mo, titingnan ka, mag-iisip. Dalawa lang ang response niyan, ganun o ganun. Because, may edad na nga. Kaya sabi ni Lord, my secret I will reveal to the childlike people. Ibig sabihin, naniniwala agad. When it comes to the Word of God, no argument na dapat. And sabi ng Romans 8:19, for all creation is waiting eagerly for the future day when God will reveal who His children really are. Anong ibig sabihin nito? Since the Lord looks on the heart, every one of us here, in our churches, in the churches of others, yes, lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Pero ang makaka-reveal, pagdating ng panahon, ang makakapag-reveal lang na sino ang anak ng Panginoon is God Himself. Because all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children are. Are we? Are we one of them? Perhaps. Pero hindi dapat perhaps eh. Yes, ang dapat ang sagot natin. Because eto nga eh, if we do not argue with the Word of God for this is the final authority, our answer is yes. Kilala tayo ng Panginoon. And He will reveal that. Even ngayon or in the future, our spirit
will confirm, sabi nga na Romans 18:14, na for the Spirit will acknowledge that you are the sons of God because you are led by the Spirit of God. Because for those who are led by the Spirit of God, they are called sons of God. We are not just children, we are sons of God. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Alam ko na meron naman din kayong nuggets of wisdom na naunawaan sa katuruan natin ngayon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, salamat dahil Ikaw po ang Diyos na aming pinupuri at sinasamba. Salamat, Panginoon. Let your name be glorified. Let your name be magnified. Panginoon, don't allow us to doubt your word after we have experienced your goodness and faithfulness to us. Lord, huwag mong hayaan din na mawalan kami ng utang na loob sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. The good things and even the bad things you allowed for our building up, for the building of our spirit. Lord, hayaan mo na magkaroon po kami ng grateful heart for you and you alone. Because ikaw lang naman din, Panginoon, the top priority na dapat naming sambahin, dapat naming bigyan ng tamang pagmamahal. Because ikaw lang naman ang totoong nagmamahal. Allow us, Lord, na magkaroon din kami ng ganon, ng totoong pagmamahal sa iyo. And create a situation na kung saan, Lord, we will really have that opportunity maipakita namin yung pagmamahal sa iyo. By doing the ministry at pagsama mo sa amin, you ask, Lord, na makapag-impart kami ng relationship sa iba. Makapag-impart po kami ng puso gaya ng puso mo na kung saan una kang nagmahal sa amin. Kaya itong pagmamahal na to will be our fuel to do things right. Lord, I pray for everyone here na nakikinig, nakakasubaybay. Lord, ano man ang desires ng kanilang mga puso, let it be done according to their faith. Let it be done according to their faith. At iniiwan ko ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, ang pakikiisa na ng banal na Espiritu at patuloy na pagsama sa amin. Patuloy kang mabigyan ng kaparehan sa aming buhay, Kristiyano. Ito po ang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. Amen.